Okay. Hello, good evening. Good evening, good evening. Welcome sa ating seventh webinar about business. I'm hoping na kayo ay nakakabuo-buo na ng medyo i-start yung business. And we are good evening sa ating Facebook live streaming and also good evening sa ating Zoom. Mga kasama natin na every Friday nakakasama natin to learn and study about business. Okay? Let's start. Let's start. Okay. We are the BVG Accounting and Business Consultancy. Again, gusto kong pasalamatan as we start ang ating mga partners sa ating webinars. Again, medyo magastos ang ating webinars pero we have partners. First of all is the Rotary Club of Cosmopolitan Cubao. Yan, ang masigasig na club ng Rotary. And we would like to thank ang Barrio Fiesta. Barrio Fiesta, naku, napakasarap po ng bagoong. Itong sagot sa COVID. Pag wala kang panlasa, kumain ka ng Barrio Fiesta bagoong, magkakaroon ka ng panlasa. And we would like to thank also ang Chelsea Shoes. Chelsea, wow, napakaganda at affordable at very fashionable. Okay, at also ang Finicky. You go and visit their Facebook account. Okay, so this is BVG Accounting and Business Consultancy. Our company has been established since 2012. We've been doing mga setting up ng business, even sa umpisa pa lang, conceptualizing. May even mga students ko nga they come to me, sir, anong magandang business? We discuss those things. And then hanggang sa pag-monitor, even pag-audit, internal and external audit, we do that. And also yung mga BIR taxation, mga filing ninyo. So, accounting program din, accounting software, we can help you with that. I'm a professor at PSBA Quezon City. I'm a reviewer there sa Review Center and also sa iba pang mga school. Okay? So, medyo sa business, naging gamay na natin, naging forte na natin ang ating business. At again, sinasabi ko, walang secret. Ako, walang secret dyan sa pagbi-business. Lahat available na, mga successful stories, mga kung ano, bakit sila naging successful, nakalagay na yan dyan, maaral na natin. So, pwede nyo ma-master. Ang problema na lang is our attitude and also our capacity. Okay, tonight's topic, wow, napakaganda. Senyales. Senyales. Mga signs na kaya ko na bang mag-business. Pwede na ba ako mag-business? Good evening sa ating mga nasa Zoom din na nakikinig din ngayon. I see may mga first-timers tayo at meron tayong mga ilan na always attending. Sige, mga senyales na dapat nating malaman kung tayo ay pwede na bang mag-business. Ito ho ay hindi lamang basta kutob or yung gut feel, yung para bang sinasabi natin, parang pakiramdam ko, kayang-kaya ko nang mag-business ngayon. Parang yayaman ako. Iba naman, parang kumakati yung palad ko, okay? Iba kumakati yung ilong, Parang ganun. Parang iniisip nila, chance na nilang mag-business, iba naman, nagpapapungsoy pa para magkaroon ng pagkakataon daw, senyales, masabi at ma-confirm na sila ay magbi-business. Pero dito, gusto ko malaman natin, guys, have you tried yung makagawa ka ng sarili mong aquarium, yung isda na nandoon sa, tapos may lalagay ka ng tubig, lalagay ka ng oxygen, lalagay ka ng pagkain, minsan meron kang mga halaman doon. So, it's a small ecosystem, merong living things, tapos merong mga pagkain, magro-rotate, may lilinisin ka, So, it's a small ecosystem. Now, in doing business, napakagandang maintindihan natin ito. Meron kasing business na magsisimula tayo sa maliit lang. Na ngayon, para siyang aquarium. Merong aquarium na maliit, merong aquarium na malaki. At yung totoong pinakamalaking aquarium, syempre, nandun na yung sa dagat. Pero dun sa ecosystem na yun, kumpleto yung aquarium na yun merong living things nga doon, may kakain, may kukuha ng oxygen, may magbubuga ng oxygen, tapos may gagamit ng carbon dioxide, may gagamit, and then it's a small ecosystem. Now, sa doing business, napakaganda. If you're planning to put up your own business,
business, magkaroon ka ng parang aquarium ng business mo. Anong ibig sabihin ng aquarium na yon? Dapat meron kang parang, maliit-liit lang muna, tapos meron kang bibilhan, supplier, meron kang bebentahan, kahit mga ilan man lang, tapos ayusin mo yung product mo, tapos makukompute mo kung kumikita ka ba, then, magkakaroon ka ng analysis o mararamdaman mo kung kakayanin mo ba ang mag-business. Oh, are you getting me? Thumbs up, please. Can I see thumbs up? Can I see thumbs up? Thumbs up? Okay ba? Thumbs up? Okay. No? So, kinakailangan meron tayong aquarium. No? At tapos, I'll share my experience. Nung bata ho ako, ang aking nanay, naalala ko to, siguro mga grade 3, grade 4 ho ako. You know, what my mom did, pagka summer break ho, ang gagawin ng nanay ko pag summer break, bibili siya ng mga paninda, mga candy-candy, mga chichirya, yung mga, kung ano ng mga chichirya, kropek, yung mga ganun ba? Tapos, ang gagawin ng nanay ko, for me to have to do something sa whole day, magtitinda-tinda ako. No? So, ibig sabihin, meron ako isang bilao na paninda lang. Isang bilao lang, no? Tapos, yung nanay ko, tinuturuan na pala niya ako mag-business noon. Ako naman, natutuwa ako kasi some of my friends will come to me, pabili nga niyan, pabili, ganyan-ganyan. No? Tapos, matututo rin akong kumuha ng bayad nila at ngayon magsukli. So, I'm learning also simple mathematics. At the end of the day, bibilangin namin ng nanay ko kung magkano yung napagbentahan namin. At pagka nakita namin na, medyo bumalik yung kanyang puhunan, you know what, at the end of the day, lahat ng mga natira, mga chichirya, mga kung ano, no, pwede ko nang kainin. So, ibig sabihin, sabi ng nanay ko, parang gano'n na yung kinikita ko. So, what I learned from that, no, natuto akong mag-business. Though hindi ko pa alam na business pala talaga yung gano'n. Pero what I learned is, if I sell something, no, then I can gain something, no? Babalik yung pera ko, yung puhunan ko, tapos meron pa akong gain. So guys, kung gusto talaga nating mag-business, dapat wag na tayong patumpik-tumpik, umpisahan na natin, magkaroon na tayo ng parang aquarium, no? Makita natin kung kakayanin natin mag-business. Kasi kung minsan, tignan niyo, pansinin niyo, you remember your elementary days or high school days? Kung minsan, tinatawanan natin yung mga kaklase natin na sila yung nagtitinda ng mani, green peas, o kung ano naman, nagpupursige, yung mga candy-candy. Pero, yun pala, they're doing business na. At ngayon, na-experience na nila kung paano yung mag-handle ng customers, kung paano mag-sell ng products, at na-intindihan nila kung paano mag-compute. So, guys, it's a good sign na kakayanin nating mag-business kung nararamdaman na natin tong aquarium na to. Okay? Ano pa? Tonight, we are going to, again, define yung business. I-review na lang natin kasi, again, it's our 7th webinar na yung iba sa atin, ulit-ulit na nating nababasa ito. And then, we'll go to I'm going to give you 10 signs na you can tell to yourself 10 signs na sasabihin mo, kaya ko nang mag-business. Okay, Yung 10 signs na yan, meron tayong i-reading matrix din na napakaganda tonight at mas lalo nyong mahihimay, maintindihan if you really can do your own business, start up your own business. Again, this is just a small business pa muna. Though, sabi ko nga, ang principles ng small aquarium can be also done doon sa big aquarium. No? Kasi pare-parehas naman ng pangangailangan yan No? Pare-parehas ng kung ano yung mga dapat meron doon. So, pwede mo rin i-apply. If you're planning big, kaya lang, pag planning big business, baka medyo risky, mas malaki ang risk. So, maganda, dapat medyo pag-usapan pa. No? Siguro, kontakin mo ako para mag-consult ka sa akin, no? If you can really start that big business. After understanding the business and also the matrix, you will, medyo may kukumpit kayo. Medyo meron kayong check-checkan, no? Sa sarili ninyo kung makakaabot ba kayo dun sa signs at then, i-explain ko later on, pwede na kayong mag-business. And then, we'll try to answer the question, is it the right timing? Or when is the tamang panahon for us to do the business? Or, pwede ba? Simulan ko na ngayon yung aking business. No? Ayan, sasagutin natin. Kasi yung question natin na ilang years ka na bang empleyado, mali ba yun o tama ba yun? Alam nyo, nag-uusap kami ng wife ko Sana nga, yung mga itinuturo ba sa bata, elementary, high school, tinuturuan ng mag-business
yung ating mga estudyante. No? Kasi, for example, it's a method eh. Sa Japan, pagka bata pa lang eh, tinuturuan na sila gumawa ng TV, mga robot-robot, no? Kaya ang laki ng angat ng technology nila. Eh di dapat sa atin, habang bata pa lang, turuan naman natin silang mag-business. Yung mentality nila, hindi magiging empleyado. Sa halip, they'll produce the products, they'll sell the products, and they'll make money. Eh siguro lalaki yung economy natin, gaganda yung economy natin pagka ganyan. So, ilang years ka na ba empleyado? Baka this is the right time for you to do your own business. Start your own business. Again, hindi ko sinasabing mali yan. Meron kang advantage if you are an employee for so many years and then you are thinking of doing your own venture. No? May advantage yan. Okay, after that, titignan natin yung timbangan ng doing the business. No? Titignan natin yung timbangan of doing the business. Okay. Let's go now to the definition of the business. Business, any activity, kahit ano activity yan, actividades, seeks to provide goods and services to others while operating at a profit for a deeper purpose. Okay, sabi ko, kahit anong activity yan, kahit nga knowledge lang yan eh, kahit na event yan, kahit na yung pagsama mo lang, service mo lang, ay any activity, at kahit anong ibenta mo, eh ngayon, kumikita ka, nagpapatong ka, eh sorry sa term ko, eh nanggugulang ka. Nanlalamang ka. Di ba? Eh kasi, for example, eto nga, bibenta ko itong barrio peso. Kunyari, nabili ko siya ng 85 pesos, eh, meron akong kaibigan na nagtatanong na, oh, magkano ba nabili yan? Kasi gusto kong bumili dyan eh. Eh, alam mo, nabili ko to 85 pesos. O sinabi ko yung totoong presyo. Eh, pero kasi alam mo, namasahe naman ako, nagbuhat ako, naghirap-hirap akong hanapin ito. Naglibot pa ako kasi hindi ko makita sa dami ng bumibili nito. Eh, pwede ba, bebenta ko sa ito ng 100 pesos? O kung gusto mo, bilhin mo. Kung ayaw mo, edi ikaw maghanap. O kita nyo na, yung knowledge na alam ko kung saan binibili ito, eh pwede kong pagkakitaan. So now, that is business. O kaya ngayon, sa panahon natin ngayon, kada kibot, eh, magkakaroon na ng mga pagkakakitaan. I remember, before nung bata rin ako, pagka meron kaming papapalitan sa kuryente namin sa bahay namin, o kaya may papapukpukan ng kapiranggot lang, o kaya yung ilaw nga lang, yung fuse, dati pinapalitan yung fuse, tatawag kami ng electrician na kapitbahay namin. And you know what, the electrician will just ask, oh, ang bayad po, di, wag na kayong magbayad. Pwede pang sigarilyo na lang. O, ganun, ano? Kasi, parang wala pang sa idea ng tao nun yung bayaran yung service niya. Eh pero ngayon, ay kahit kapitbahay mo nga eh. 'Di ba? Kung minsan, eh talagang may billing pa, no? Kung magkano talaga yung service niya. So kasi now people natututo nang maggawa ng business at kahit yung simpleng service na ganun, talagang kailangan kumita. Pero what I'm telling you, I'm challenging you right now is even if you do your own business, dapat there should be a deeper purpose. Dapat meron kang deeper meaning why you are doing the business. Kasi pangit naman kung pera-pera lang ang labanan dito. I hope, kasi ako, myself, I'm a Christian, I believe na dapat merong Diyos na pinaglilingkuran. So dapat sana may deeper purpose. Or kayo naman, you're trying to make profits kasi you wanna help out also the community later on. Kikita ka, yayaman ka, and then you help out also the community for a deeper purpose. Kasi, ang business, katulad yan, ang isang entrepreneur risks time and money to start and manage a business. No? So, ibig sabihin yan, naku, risk. May sugal. Eh, para swertein ka sa sugal, anong mga rituals mo, kaya mga paniniwala mo, no? Swertein ka dun sa sugal. Pero again, in doing business, para matanggal yung risks na yan, dapat ma-anticipate natin yung mga kailangan natin gawin. Ma-anticipate natin yung mga possible losses. Ma-anticipate natin yung mga pwedeng sumira at pwedeng maging dahilan na hindi tayo kumita. Para ngayon, maaral natin, matanggal natin, remove the risks in doing business. At para ma-sure money tayo sa paggawa ng business. Again, kaya gusto kong mag-study kayo na mag-study, you research, you do the marketing and market research, you study the customers, study the product, study the competitors para to remove all the risks. And then you can say later on yung forecast mo in doing your business,
hindi pala suntok sa buwan, kundi profitable ang business. Okay? So, let's continue. Now we go to the 10 signs I can start doing my own and small business. Okay? Naririnig ba? Thumbs up, thumbs up. Thumbs up? Okay, clear? Can I see thumbs up, please? Sa ating Zoom? Okay, thank you. Very good. Thank you. Okay, now we proceed to the 10 signs I can start doing my own or small business. Starting from small business. I hope yung sa ating FB Live, malinaw kayo. We hope you chat us, you comment us na okay ba, and then there is something wrong, please let us know para malinaw nyo na sasagap ang aming lecture tonight. Okay. If you are going to check the internet, Google it, 10 signs, you can do it. No? Pero ako, what I have done, meron akong sariling lecture ng 10 signs. And then it composed of tungkol sa personality mo, tungkol sa pagkatao mo, tungkol sa experiences mo, tungkol sa mga other skills mo. No? So, 10 ito. Okay. Number 1. Kung titignan niyo sa ating slide, makikita niyo yung word na term na capital or investment. At below dyan, yan yung number 1. Below that is, meron doon cash at property. Meaning, meron akong dalawang items pa doon sa main topic ko. Meron pa akong dalawang subtopic. And then, from those two subtopics, you can gauge, sukatin mo yung sarili mo. No? Susukatin mo, saan ka ba dyan? Okay. As you go from the highest hanggang pababa, meaning, mas may possibility kang gumawa ng business. Okay, example, dito sa capital investment, merong cash and property. Doon sa cash and property na yan, number 1 level, meron kang 1 peso to 100,000 pesos. Doon under the column of cash. Doon sa column of cash, 1 peso to 100,000. Magbi-business na ako. Ngayon, kailangan ko ng kapital. Again, we have defined the word capital and investment, no? At abangan nyo yung susunod na mga lectures pa, financial management, para medyo mas maintindihan yan. Pero meaning, cash muna. Meron kang pera. Meron ka bang extra money? Extra money na 1 peso to 100,000 pesos, ay baka pwede ka nang mag-business. Pero, yung second level, 100,000 1 pesos hanggang 1 million, second level na yan. Meaning, pwede ka nang mag-business. Yung sumunod, meron ka ng 1 million hanggang 3 million, pwede ka na talagang mag-categorize na small business. No? Kasi yung 1 peso to 100,000 peso, micro business, pwede yan. Kahit nga, di ba, magtitinda ka nga ng banana Q 1,000 pesos, let's say, puhunan mo, or 2,000 pesos, nandun ka na sa small business. Di pwede nang simulan sa micro business, micro small, no? Dito ka na ngayon. Ngayon, gusto kong makita mo, nasaan ka dyan? Nandun ka ba sa first level, second level, or third level? Now, if you have extra money, you have extra cash, I'm saying extra cash, na? Hindi to pwede yung may pera ka ngayon, pero may paggagamitan ka ng pera mo. Kasi, pambayad mo sa mga expenses mo sa bahay. Hindi pwede. Dapat extra money. No? Bakit extra? Kasi in doing business, the possibility of losing the money, pwede. Ngayon, pagka nawala yung pera mong yun, naku, baka saan ka kukuha ng mga pambayad mo sa mga monthly expenses mo? Diba? Kung meron ka pang pamilya, may mga anak kang pinapakain, saan mo kukunin yung pangkain nila? Diba? So, dapat, the capital, the cash, is you're willing to lose. The amount of money you are willing to lose na pwede mong malugi. Okay? And then, you have to understand, saan ka ba dyan? 1 peso, 100,000, 1 million to 3 million. Second, when understanding capital and investment, meaning, you have the sign to do the business. Kung meron kang cash, second, meron kang property under the capital investment. Kung meron kang property, sa property mo, number 1, meron ka bang equipment? Yan yung first level. Meron ka ng mga machine, meron kang computer, meron kang, kung ikaw ay nagtitinda, mag-bake ka, meron kang oven, meron kang mga
spatula, kung ano mo, mapantimbang pangsugat, ay pangsukat. Next, meron ka ring vehicle. Nako, affected ang vehicle mo rin. Meaning, meron kang pang-deliver. No? Aside doon sa meron kang pang-deliver, may pambili ka, meron kang, ibig sabihin, kukuha ka ng mga materyales. So what I'm telling you right now is these are mga levels. Bata pa lang eh. These are levels na pwede ka nang mag-business. Kasi umpisahan mo sa mga properties mo, equipment mo, no? Tapos meron ka ng may extra, meron kang computer na magagamit, meron kang lutuan na magagamit, then somehow baka meron ka nang pwedeng gawing business. Second, meron kang sasakyan. No? Ngayon makaka-mobilize ka, makakagalaw-galaw ka, makakabili ka, especially ngayong quarantine. Pwede. Third, meron ka bang location? Ibig sabihin, nako, affected na rin. Kukunin na rin ng business yung bahay mo, o kaya yung garahe mo, o kaya yung small room mo. Now, if you have those mga properties, these are signs na pwede ka nang mag-business pagdating sa capital investment pa lang. Now, that's number 1 sign. No? Are you getting me? Nakukuha ba? Nakakasunod? Thumbs up, nakakasunod ha? Kasi we have 10 signs and we have just understood yung first sign, which is the money and the property, which you will use as capital and investment, initial investment. Okay, now number 2. We go to the attitude. No? Sa attitude naman, there are 2 parts, determination and then the adjustments. Sa determination, level 1, come what may. Parang bahala na, sige, bahala na kung anong mangyari. Ay pagka ganyan, ako medyo mag-aalangan-alangan ka pa. Baka hindi mo pa gustong mag-business. Baka gusto mo lang maglaro-laro. Second level, testing. Ibig sabihin, tetest ko na yung meron ka ng isusugal konti, kaya ngayon, binabantay-bantayan mo na. No? Meron ka ng i-measure mo na kung okay ba, kung hindi. May-measure, you're testing. And then the third is, sa attitude mo, yung determination mo, committed ka na. Meaning, talagang yung puso mo nandoon na sa gagawin mo. Kung meron kang ganyang nararamdaman, yung puso mo nandoon na, yung puso, no? Hindi lang sa nguso, puso. Naku, baka pwede ka na ngang mag-business. It's a good sign na pwede ka nang mag-business. And then, under the attitude, nandito sa right side, adjustments. Yung adjustments, meron level 1. Tignan ninyo, flexibility. Kasi dapat medyo may mga babago-baguhin ka na sa ugali mo. Kailangan medyo may flexible ka na. No? Kung dati hindi ka friendly, ngayon dapat friendly ka na. Kasi it's a sign of doing business. Pwede ba yun, hindi ka friendly, kakausap na ng mga customers? Dati hindi ka active sa Facebook, ngayon pa-hi-hi ka na dun sa Facebook. So may adjustments ka. Dapat flexible ka. What else? Meron ka ng drive na willingness. That's the level number 2. And then, yung willingness na yan, talagang may desire ka na, may aspiration ka na, gusto mo nang gawin. And then number 3, you have changed yourself, yung behavior mo, na pang business mode. No? Hindi yung ugali mo dati, natatamad-tamad ka, you're just waiting na dumating ang mga blessings, ang mga biyaya. Hindi. Ngayon, ikaw na yung nagda-drive, may behavior ka ng binago sa sarili mo, para ngayon, makakamit mo yung business na gusto mo. So, business mode na yung attitude mo. Okay? That's sign number 2. You have to check yourself kung, number 1, may capital ba ako, may pera na ako, may property ako. Number 2, kamusta naman yung attitude ko? Kamusta yung determination ko? Diba? Gustong-gusto ko ba talagang mag-business? Okay? Now, number 3, risk management. Ito, ano yung ibig sabihin nito? Dapat matuto tayong mag-manage, no? Intindihin yung sugal na pinapasok natin. No? Merong sugal. Kasi hindi pwedeng mag-business ka. Sasabihin mo, let's cross our fingers. Kung ano-ano mga rituals, no? May mga anting-anting ka, kunyari, no? Tapos kung ano-ano mga gagawin mo, magpapakatay ka ng manok, no? Mga dugo-dugo, kung ano lahat. Kasi para swertihin yung business mo. Hindi. Dapat maintindihan mo yung sugal. Yung risk. Number 1, dito sa side ng risk management, there are 2, investment and legacy. Ano yung mga sinusugal natin? No? Paano natin sinusugal? Ito, number 1, doing business. Meron kang, number 1 ang attitude mo, pasugal-sugal ka lang. Pataya-taya ka lang.
Pagka ganyan ang attitude mo pa sa risk management, bahala na, matalo, manalo. Naku, baka wag ka munang mag-business. Anong susunod na level number 2? Meron ka ng risk taker. Ibig sabihin, lumalakas na yung loob mo. Sige, susugal na ako. This is it. Tataya na ako. Number 3, meron ka ng anticipation. Ina-anticipate mo na, fino-foresee mo na yung mga possible losses. Iniintindi mo na yung mga possible situations, outcomes. Para ngayon, yung risk mo, mamamanage mo yung risk mo. Now, if you are just a gambler, risk taker, or minamanage mo yung risk mo, yung pagsusugal, then it shows you have the third sign to do the small business. Ano pa? Dito sa risk management, merong legacy. Ano yung tinataya mo rito? Number 1, trying ka lang. No? Trying, pasubok-subok lang. Ngayon, wala kang sinusugal na yung legacy mo, yung personality mo, yung character mo, yung pangalan mo. You know what? I have heard people, when they started their business, hindi nila nilalagay, kunyari, yung apelido nila. Kunyari, Ganapin Sari-Sari Store. Ayaw nilang ilagay. Mang Ben Sari-Sari Store. Bakit? Kasi pagka nag-flop yung business, pumalpak, no? Ay, naku, masisira yung pangalan namin. Ngayon, sa pagsusugal, sa pagtatayo ng business, may legacy. Kaya ngayon, kung ikaw try ka lang, hindi mo siseryosohin, try ka lang. Pero gusto mo maging level 2, influencer ka na. No? Ibig sabihin, you're trying to influence already people sa legacy mo. And then you are a trendsetter, that's the level number 3. Ibig sabihin, very confident ka na. No? Pinapakita ko lang yung BBG shirt namin. Very confident ka na. And now, pagka confident ka na, ito na yung gagawin natin and people will follow us. Then you have the third sign na para gawin, you start up your own business. Number 4, time. Dito, tignan ninyo, meron ba kayong full time or yung others, meaning yung oras ng ibang tao? Sa full time ninyo, meron ka ba number 1, part-time? Syempre, konti-konting oras lang ang i-devote mo sa pagbi-business. Kasi empleyado ka ngayon, pag mahati yung oras mo, naku, baka hindi pa yan senyales na magbi-business ka. Kung magbi-business ka man, part-time lang, medyo pag-iisipan mo kung paano ka kikita sa part-time. Diba? Pangalawang level, may free time ka na. Kasi yung part-time, iba yung part-time na, meron ka pa rin possible na gagawin, part-time, pero pag free time, naku, ang dami mo ng libreng pagkakataon. Katulad nga ngayong COVID, hindi ka masyadong naglalabas, marami kang free time. Then, it's a sign na pwede kang mag-business. No? Number 3 doon, multiply. Ibig sabihin, yung oras mo, ang galing mo. Multiply mo pa sa oras ng ibang tao. That's why, dito sa time na to, nandito yung, sa second ng time, other time is others. Meaning, yung oras ng pamilya mo, kinukuha mo na. At hindi lang oras ng pamilya mo. Kumukuha ka na rin ng oras ng mga contract. Ibig sabihin, kumukuha ka na ng ibang mga empleyado para yung oras nila magamit. Now, kung kailangan mo na yan, may oras na ng ibang empleyado, may oras na ng ibang tao, now, pwede ka nang mag-business. Pangatlo, yung networks, meaning, yung mga oras ng ibang mga associates mo, affiliates mo, now, kinukuha mo na yung mga competitors, mga suppliers. Now, meron silang time na binibigay sa'yo, you can do your own business. That's the 4th sign. No? Again, number 1, capital or investment. Ano yung number 2? Number 2, attitude. Number 3, risk management. And number 4, time. Number 5, let's go to number 5, technical. Ibig sabihin, kakayanan ito or skill. No? Kasi after checking ourselves, no, tungkol sa behavior natin, sa sarili natin, now, let's go to the production of the product. Now, the first one is technical. Ano yung technical? Number 1, expertise and yung mga related expertise. Kaya number 1, sa expertise, kaya sabi ko pagka empleyado ka, huwag kang mawawala ng pag-asa. May chance ka magkaroon ng business din. Bakit? Magaling ka sa technical. You are an engineer, alam mo kung paano i-produce yung something, alam mo kung paano i-control, i-monitor, then probably you can start your own business. Kasi uumpisahan mo dun, yung expertise mo, ikaw ba ay good? No? Magaling ka ba? Advanced na?
Naku, marami ka ng alam. Bukod sa ginagawa mo rito, no? Meron ka pang alam na mga connected. And then you can say to yourself, you are an expert. If you are an expert, if you are good in something, no? Sa mga technical, sa skill, then it's a sign na you can put up your own business. No? Kung ikaw ay empleyado, magaling ka sa pagpo-produce ng product, ay ngayon, naku, kinukuha mo yung technology ng company mo, ng boss mo, expert ka ron. Alam nga namang magtatayo ka ng ibang klaseng business. Syempre, malamang ang ipuput up mo rin business yung alam mong i-produce. Kaya medyo sa mga employers dyan, pag-usapan natin yan, mag-consult kayo sa akin kung paano natin i-handle yung mga yan. We have a seminar, Your Employment is Your Business. Kasi tinetrain mo ng mabuti ang mga tao mo eh. And then once they have gained the skill, the knowledge, ang tendency niya, they'll put up their own business. Ikaw ang kompetensya nila. Kayong maglalaban sa business na yon. Ano pa? Next, under the technical, dapat meron ka mga related na skills na alam. Yung complementing, kasi hindi lang ito yung alam mo. Dapat meron ka pang ibang mga alam na connected dun sa alam mong ipoproduce mong product. Ano pa? Meron kang competition. Dapat alam mo rin yung mga kalaban mo. Ito ipoproduce nila ito, kalaban mo. Ito ipoproduce ng kabila. Tapos ikaw, ito nga ipoproduce mo. Naiintindihan mo yung mga gagawin nila dun sa product na yon. At pangatlo, maintindihan mo that there can be also a substitute product. No? Ibig sabihin, alam mo yung bagay na to, related ka rito, and then number 3, pwede bang hindi itong i-produce ko, itong gagawin ko, ito bebenta ko. Ibig sabihin, ang lawak-lawak ng alam mo sa skills mo. Hindi lang basta simpleng skill. If lumalawak ang alam mo sa skill mo, that is the 5th sign na pwede ka nang mag-business. You can put up your own business. Number 6, product. Meron kang gusto mo mag-business, dapat maintindihan mo, meron kang ibebenta. Ano yung product na yan? And number 1, pwedeng mga supplies, o kaya dapat meron kang supplier. And second dyan, ay pwedeng service ang ibenta mo. Kaya nga meron kang technical skill, pwedeng service ang ibebenta mo. Diba? Or combination of both. Kaya rito sa column ng product, alamin mo, sa supply side, sa supplier, dapat alam mo yung raw materials. Saan kinukuha? Saan binibili? Maraming business na lumaki ang business, yumaman sila dahil alam nila kung saan binibili yung mga raw materials. At meron nga silang binibilhan, kahit mga supplies lang, hindi nga parang raw materials, pero repacking ang kanilang business. Alam niyo, yung mga repacking na yan, dalhin mo sa probinsya. Naku, ang dami-dami mong pwedeng bentahan. At ngayong COVID, maraming lumabas na ganyan mga business. Ano pa? Yung raw materials, alam mo yung goods, kung saan binibili yung mga goods, at yung mga overhead. Ibig sabihin, repacking ang business mo, alam mo kung saan binibili yung mga packages, yung mga bote, yung mga plastic, yung pang-seal, yung pang-tatak, pang-label, alam mo kung saan. Now, it's a sign na you can do your own business. Ano pa? Sa service mo naman, ikaw, it talks about yourself. Kamusta ba yung pagseservisyo mo? Kaya mo bang yung skill mo ibebenta mo? Kasi pwedeng hindi naman goods ang ibenta mo. Yung skills, yung kunyari, yung pagbubuting-ting ng mga electronics, no? Appliances. Kamusta yung pagse-service mo sa sarili mo? Second, meron ka bang pwedeng makatuwang parang staff, no? And then third, meron ka rin mga additional na mga networks ulit, mga tao na pwede mong ayusin yung mga appliances nila, ayusan yung bahay nila, o kaya meron kang mga kuhaan dito ng mga services, supplies, o kung ano-ano, then that's the networks. It means you have a good product, you can produce your product, no? Alam mo kung paano i-produce yung product mo, saan ka kukuha ng raw materials, saan ka kukuha ng product, then you can add your service, no? Pwede mo silang i-combine, the customers will have good experience, no? In acquiring yung customer satisfaction nandoon, no? Mararamdaman mo na masasatisfy mo yung customer nila. Then that is the 6th sign na ikaw ay pwede nang mag-business. Are you getting it? Are you getting it? Thumbs up please. Thumbs up. Thumbs up. Okay ba? Are you still there? Thumbs up. Okay. Next we go to the 7th sign. Again, for those who have just joined us, we have started already. We are already on the 7th sign, no? Reviewin niyo na lang mamaya sa Facebook account namin.
Nasa BVG Accounting and BVG Foundation and also my personal Facebook account. Ha? Reviewin ninyo. You can take the picture din, yung mga slides namin. Again, sa Zoom naman, we are sharing our slides, kaya pwede nyo rin yung makita dyan. Seventh sign, marketing. Okay, ano yung ibig sabihin ng marketing? Ito yung pagbebenta mo ng product at kung paano mo siya ipoposition at kung paano mo isa-satisfy yung pangangailangan ng mga customers. That is the marketing. O kaya anong meron dito sa marketing? Tingnan natin. Merong product at merong market. Yung product, meron ka bang value? At yung value mo nung product na ibebenta mo, let's say, ang ibebenta mo, finicky shoes. Meron akong product, finicky shoes. O ano yung value nito? At ngayon, magkano ko siya ibebenta? That is marketing. Dapat maintindihan mo yung halaga nito at yung value na isa-satisfy yung customer. Kasi marami sa atin, nagpo-put up sila ng business ngayon, alam lang nilang magpresyo. Kasi yung sinasamantala kasi kakilala ka, kaibigan ka, bebenta ka, kaya kahit medyo mataas, kahit hindi masyadong satisfying yung binebenta, bibili ka just to help also yung mga kaibigan mo. Pero if that is the business at walang value, walang satisfaction na nakukuha ang customers, again, the problem there is yung sustainability ng business mo. People are just are just buying your products now because they just want to help you out. Pero pagka wala na silang pambili, hindi ka na nila ipaprioritize. O kaya naman, nawala na yung COVID, and then you can have your own company na, yung mga bumibili sa'yo, baka makakalabas na, titingin na ng ibang product. Hindi na bibili sa'yo. No? Kasi natulungan ka naman na nila sa umpisa. Walang sustainability ron yung company mo. That's why you have to understand the value and the price. For example, katulad na itong finicky shoes and also the Chelsea, yung Chelsea, guys, you call their number 0998-324-6906 or you visit their Facebook account. Meron silang mga business opportunities na pwede nyong pag-usapan. No? You'll know how to get their products and then you'll learn how to sell their products and then the value. Kasi ngayon, lalo na ngayon, ang ganda-ganda ng mga pricing nila sa mga products nila. Mga bagong designs na very affordable. No? Okay, no? So again, dito sa product, matuto ka ring mag-sell. Marunong kang magbenta. At ngayon, meron ka ring added value. Kasi yung pagbebenta, no, hindi lang basta-basta makabenta. Yung pagbebenta mo ngayon, isipin mo, yung pagbenta mo ngayon, dapat meron niyang balik, merong repeat orders. Kasi pagka binenta mo lang ngayon, pinush mo lang ng pinush yung product mo ngayon, baka hindi, magagalit sila, magsasawa sila, hindi na sila uulit ng order. Kaya dapat meron kang selling skill at may added value. Kaya alam nyo, kung minsan, bebenta ka ng product, for example, Barrio Fiesta, magbebenta ka, kahit nga wag mo munang promo ho kami, may introductory price kami. Bakit? Nabili namin to, 85 pesos, you know what, bebenta ho namin sa inyo, 85 pesos din. Bakit? No, bakit ganun? Kasi gusto mo lang makabuild ng mga customers, makakuha ng network ng mga customers. Then, it's a good strategy. Kasi later on, pag nagbenta ka na ngayon ng product, posibleng tiwala na sila sa iyo. Tingnan ninyo, pag-aralan ninyo yan. Again, it's not just selling, it's satisfying the customer's demand. No? Okay, ano pa? Pagdating dito, yung market. You have to understand, may pangangailangan ang tao, need, merong want, and then merong demand. May pangangailangan kasi nauuhaw ako. Sample. Gusto ko ng inumin. Ang gusto ko ba tubig lang? Hindi. Gusto ko yung may kulay. Anong klase? Gusto ko rin malamig. No? Gusto ko yung healthy rin. Kung dami na. Anong demand? May pambayad naman ako Kaya kong bilhin yan. Kita nyo? Dapat maintindihan ninyo yan. Hindi lang yung produce ng product. Pag produce ka lang ng produce ng product, guys, huwag ka muna mag-business. Dapat alamin mo yung pangangailangan ng tao. Then if you understood their needs, their demand, now it's a good sign you can do your own business. No? Ang mahirap kasi, may mga pangangailangan natin meron nang nagtitinda, ikaw gusto mo, ganun din ibenta mo. Ganyan mentalidad ng mga Pinoy Kaya yung sari-sari store ngayon,
Nakita ng kapitbahay, mabenta. Bukas, magtatayo ka na rin sari-sari store. Hindi po pwede. Dapat medyo intindihin nyo pa yung ibang need kasi maghahati-hati lang kayo eh. So, dapat maintindihan nyo yan, yung customers niyo, yung market. No, maintindihan yung market. So, that's the 7th sign. You should understand marketing. Number 8 sign, financial knowledge. O, naku, eto na. Ito yung inaaral natin last 2 Fridays. No, dapat matuto ka sa finances. Matuto ka, number 1, sa assets management. Ano yung assets management? Dapat marunong kang intindihin yung cash, yung power ng cash. Ano pa? Yung property, plant, and equipment. No, maintindihan mo yung mga ari-arian mo, kung paano mo gagamitin yung ari-arian mo para ikaw ay magkaroon ng income. No? Magkakaroon ka ba ng signage? O katulad na, ba, BVG Foundation Incorporated. Magbabayad ka niyan. Naku, mahal yan. Maglalagay ka ba niyan? Kasi pagka naglagay ka niyan, baka mas maraming tao makakakita ng business mo, mas maraming bibili sa'yo. O baka hindi mo kailangan. Ako, baka pag naglagay ka niyan, baka bawal pa pala sa inyo, sa barangay ninyo, hindi mo pa pinaalam. Ikalulugi mo. Now, these are property. No, na dapat aralin mo. Ano pa? Under financial knowledge. Dapat marunong ka ng accruals. Ang accruals, it has something to do with the liability. It has something to do with the receivables. No, magpapautang ka ba? Mangungutang ka ba? Now, if you are understanding these 3, yung mga levels na to, cash, property, accruals, habang lumalalim yung knowledge mo, mas sinasabi kong pwede ka nang mag-business. Kaya mong mag-business. Pero kung ang alam mo lang power ng cash, naku, medyo alanganin ka. Huwag ka muna mag-business. Dapat maintindihan mo kung paano gamitin yung ibang assets. No? Ano pa sa financial knowledge? Dapat matuto kang gumawa ng sarili mong business model. Yung business model, meron financial statements kang iintindihin, no? At meron kang budgeting, meron ka ring forecasting. No? Matututo kang mag-budget. Hindi lang mag-compute ng net profit, ng net income, ng gastos. Dapat matuto ka ring mag-budget. At pagkatapos mong mag-budget, matuto ka ring mag-forecast. Yung alamin mo yung future, iisipin mo kung ano yung magiging future. Makakabenta ba ako? Ngayong month na to, makakabenta ako. Next month, makakabenta pa ba ako? Naku, i-compute mo ulit. Next month, makakabenta pa ba ako? Kung makakabenta pa ako next year, naku, bibili na ako ng maraming raw materials ngayon para makatipid ako. At pag makakatipid ako ngayon, no, kasi mas mura, pag mas marami, ibig sabihin, mas malaking kikitain ko sa future. O edi, nakikita mo yung forecast. Now, that is a sign na pwede ka nang mag-business. Financial knowledge. Number 9 sign. Ito, patungkol sa sarili, patungkol sa marketing, now, patungkol sa management, papunta naman tayo sa financial management, punta tayo ngayon sa mga government. Dapat naiintindihan mo na merong gobyerno na magkocontrol sa'yo, merong mamamalakad, no? Merong nag-aayos ng peace and order, kailangan maintindihan mo yun. Hindi yung basta benta ka lang ng benta. Di ba, yan yung nangyari sa atin ngayon dito sa COVID. Pwede palang mag-online business lahat ng mga tao. Kaya ang ginagawa ng mga tao, lahat, kanya-kanyang tinda-tinda. Kaya sabi ni BIR, sandali, taxable ka yan. Totoo yun. Taxable lahat ng mga yan. No? Totoo yun. Kaya lang, natakot yung BIR nung sinabi nila yan. Na taxable lahat kasi nabash silang lahat Kaya ngayon, medyo kinwalify nila. Pero, generally, sa batas ho natin, lahat ng klaseng income ay taxable. Lahat ng klaseng income, taxable. Doon po sa ating Zoom, pwedeng paki-mute po yung iba para hindi po ma-istorbo muna yung ibang nakikinig. Thank you. Paki-mute please. Sandali Can you... There. Okay. Thank you. Okay. Government. Naku, dapat talagang babantayan ka ng gobyerno kasi kung hindi, matatax ka talaga. No? Or baka nga mapabarangay ka pa. Kasi baka hindi ka legally doing
the business. O kaya number one, dapat alamin mo kung paano magrehistro. Tapos yung taxes. That's why yan sa government concerns, 2 columns, registration and then taxes. Sa registration, magsimula ka, alamin mo yung sa barangay, alamin mo yung local government mo, yung sa City Hall, no? At pagkatapos sa City Hall, aalamin mo na yung sa BIR, sa national government. Dapat, unti-untiin mo nang aralin yan. The more knowledge ka dyan, tumataas ang level mo, it's a sign na you can do your business. O ano pa sa taxes? Dapat maintindihan mo, number 1, business tax. Number 2, dapat maintindihan mo, ano ba ibig sabihin ng withholding tax? Number 3, ano ba ibig sabihin ng audit? Naku, BIR audit yan. At hindi lang BIR ang nag-audit sa atin. Guys, pag nag-business ka, kailangan maintindihan mo yan. Kasi hindi basta-basta papasok sa business at hindi mo alam yan. Pag hindi mo alam yan, naku, magugulat ka na lang. Baka yung kinikita mo sa business, mapupunta lang pala sa taxes. So malulugi ka. Kaya maraming mga taong nag-put up ng business nila, they did not understand itong mga taxes na to. Naku, nahihirapan sila ngayon. And then they end up, naku, baka nga na-hostage sila sa pagpa-file ng forms, na-hostage sila sa pagbabayad ng taxes, and then they ended up na-lose lang nila yung kanilang kinita. Guys, next Friday, ang ating webinar, it's about business registration. Magre-register na ba kayo ng business? Yan ang ating webinar next Friday. Abangan ninyo yan, ha? Okay, so, taxes, government concerns. If you know these things, then you have the 9th sign of doing business. Ano yung ika-10? Ito, management. Sa column na to, merong skills and also merong leadership. Skills and then leadership. Sa skills, ano yung column na to? Dapat marunong kang mag-manage ng technical skills. Marunong kang mag-manage kung paano ipoproduce, no? Yung pagkakasunod-sunod ng steps, ng procedures mo, dapat matuto kang gawin yan para kikita ka. Ano pa? Aside sa technical, dapat marunong ka. Ibig sabihin, dapat marunong kang makipagkapwa-tao, marunong kang makipag-usap, marunong kang mag-deal sa mga tao. Naku, sa mga yes and no's ng mga sagot ng tao, dapat matuto kang mag-handle yan. You should know how to handle yung answer na no, na turning the no into a yes. It's human. Then it's management. Managing the human resources. And then ano pa? Dapat matuto ka ng conceptualizing. Ibig sabihin, level 1, marunong ka ng technical. Level 2, marunong ka ng human. Level 3, nagko-conceptualize ka na. Ibig sabihin, pag marunong ka niya ng skills management mo, pwede ka nang mag-business. Ano pa? Yung leadership. Dito sa management, kasi nilagay ko rito under the management, though it goes together, magpinsan yan, yung management and leadership. Kasi sa leadership naman, nilagay ko lang din dito, pero under the leadership, separation of entity. Ibig sabihin, guys, eto, marunong ka na bang ihiwalay yung personal mong pera, personal mong buhay sa business? Dapat i-separate mo yun. Ito pera to ng business. Ito pera ko to. Ito sa business na collection ito. No? Ito sa personal kong pera ito. Pwede kong gastusin. Kung marunong ka niyan, naku, yung leadership skill mo tumataas, yung leadership mo sa business mo tumataas, then it means pwede kang mag-business. Ano pa susunod? Pagka may mga pressures sa buhay, may mga handling problems ka, yung mga staff mo, aalis, magre-resign, umabsent, yung baker mo, umabsent, naku, sinong magluluto, sinong magbe-bake, dapat marunong ka niyan. Marunong ka mag-motivate. No? And then, if you know how to motivate yung mga people mo, then, no, you know how to you start ng business. You know how to motivate your children na tulungan ka sa business, your wife, your spouse, tulungan ka nila sa business, it's a sign na baka pwede ka nang pumasok sa business. Ano pa? Yung competition mo. You know how to manage the competitors. No? Hindi sumasama yung loob mo, hindi yung naha-high blood ka dahil sa competition, then probably pwede ka nang mag-business. Okay. These are the 10 signs na pwede na tayong mag-business. Okay. Ngayon, pupuntahan natin ngayon yung matrix, ha? Pupuntahan natin.
Are you still okay? Do you follow, guys? Sa ating Zoom, thumbs up please. Thumbs up. Can I see thumbs up? Okay. Then, these are the summary. This is the summary. I'm sorry. This is the summary. 10 signs I can start doing my own small business. Small pa lang muna, ha? Okay. Number 1, capital investment. Sa column na yan. Sa first column, makikita ninyo kung ano yung mga signs, yung 10 signs. Sa second column, makikita ninyo yung description or somehow mga keywords about the sign. And then the third column, merong 1, 2, or 3. Ibig sabihin, i-rate mo yung sarili mo. Saan ka ba? Gegradean mo yung sarili mo. Number 1, lowest. Number 2, medyo alanganin. Number 3, highest. Practice lang ha. Tignan lang ninyo yung sarili ninyo. Kahit sa isip lang ninyo, alamin ninyo, ano kaya ang sagot ko? Let's see. For example, capital or investment. Nung inaral natin kanina, it means, you're willing to lose the money, how much you are willing, may mga properties ka. Now, you rate yourself. 1, 2, or 3. 1 ang lowest, 2 medyo gitna ka, 3 yung highest. Ano ang grade mo dyan? Okay 1, 2, or 3. Tandaan mo tandaan mo yung sagot mo. Number 2, ano yung attitude mo? Ikaw ba ay passionate sa pagbi-business? At ikaw ba ay willing sa pagbi-business? Meron kang willingness, determined ka. Okay, din ngayon, i-rate mo yung sarili mo. 1, 2, or 3. Tandaan mo ulit yung sagot mo. Kung may ballpen ka, isulat mo kung ano yung sagot mo para matandaan natin, i-add natin mamaya. Number 3, sign. Yung pagsusugal, yung pagmamanage ng risk management. Do you know how to handle pressures? Ikaw ba ay nag-i-study ng mga sugal, yung risk, nag-anticipate ka ba? You rate yourself again. 1, 2, or 3. No? Okay, number 4, sign. Fourth sign. No, time. How much time can you allot? Ikaw ba ay may free time, may part-time, o full-time ka ba? Marami kang oras, even namumultiply mo yung oras mo sa ibang tao, sa family members, o sa mga networks mo. You rate yourself 1, 2, or 3. Okay? We go to the 5th sign. The technical skills o yung mga kakayanan mo, no, na ikaw ay makakapag-serve, serbisyo, your value, what you can do. O you rate yourself 1, 2, or 3. And then pagdating sa product, kamusta yung product mo? Meron ka ba talagang produkto na ngayon may value, na ngayon masasatisfy yung mga tao, na ngayon yung mga tao ay sa tingin mo, uulit ng bibili sa'yo kasi nasarapan, kasi nagustuhan nila, kasi na-enjoy nila yung experience and service. Then you rate yourself 1, 2, or 3. Number 7 sign. Marketing. You know the customers, you understood the competition, naintindihan mo yung demands, yung wants, then you rate yourself 1, 2, or 3. 8th sign. Financial knowledge. Marami ka bang naiintindihan na sa net income, yung efficiency ng mga expenses, operating expenses, yung effectiveness or efficacy, no? Namimit mo ba yung target na income mo, yung gusto mo, yung desired na income mo, and then efficient ba, meaning nakakatipid-tipid ka ba? You rate yourself. Alam mo kung saan bibili yung sa supplies, no? Tapos nakakamura ka. 1, 2, or 3. Number 9. Ninth sign, government concerns. Yung legality, naiintindihan mo ba na kailangan bago ka mag-label, nire-register yan. Pag magtitinda ka ng pagkain, naku, ire-register, papaalam mo yan, naku, dadaan ka sa sanitary, sa FDA, no? Kailangan alam mo yung expiration ng product mo, no? Dapat naiintindihan mo to, pati yung mga taxes. Pagka naiintindihan mo yan, you rate yourself 1, 2, or 3. Then the 10th sign, management. You know, you are a good manager. Marunong ka mag-manage ng skills, no? Meron ka managerial skills, yung technical, yung human, yung conceptualizing, and also you have the leadership skill, meaning you can influence people, you can ask them, motivate them to work for you, and meron kang leadership skills. At kahit may mga problems, kayang-kaya mong isolve, then you rate yourself 1, 2, or 3. Okay, after understanding the 10 signs, and then you have rated yourself dito sa 10 signs na to, 1, 2, or 3, then we add them up together. Okay, i-add natin, no?
anong lalabas? Pagka ang score mo ay 10 to 15 lang, risky ang mag-put up ng business. You still need improvement. Naku, marami kang kailangan ayusin pa sa sarili mo. Balikan mo yung slides natin, saan ka ba nagkakamali, saan ka ba nagkukulang. Kasi ang grade mo lang ay 10 to 15. Ano pa? Pagka ang score mo ay 16 to 20, ay naku, pwede ka nang mag-test ng mga business mo. Umpisahan mo na at baka meron ka ng potential. No? Medyo may potential ka na, pero you still need some improvement. Kung ang score mo ay 20 to 25, no? Now, you can start small. Mag-umpisa ka na ng business mo, yung sinasabi kong aquarium, i-testing mo na. Para tong 10 signs na to, talagang legit na makita mo sa sarili mo at masabi mong nakakapag-business ka na. No? Umpisahan mo na yung aquarium na business mo. Siguro, ano ibig sabihin yan, Doc, Benz? Siguro pwede ka na muna mag-put up sa totoo lang, no? Yung sari-sari store, o kaya sari-sari store na ano lang muna, maliit lang. Kasi iba, ang dami ng paninda eh. O kaya naman, mag-start ka na ng banana queue, mga istante lang muna, yung meriendahan, o yan, medyo maliliit, no? Pagka yung mga kiosk, ako medyo franchise. Ako maraming aralin pa yan. No, wag muna yan ang pasukin mo. Medyo consult ka muna. Paano yung mga franchise na ganyan? Intindihin pa natin. Pero kung score mo 26 to 30, ay nako, go ka na, G ka na. No? Ang taas ng score mo, ang ganda ng signs mo na para ikaw ay mag-business, kayang-kaya mong mag-business na. Small business muna ang umpisahan mo. Okay guys? Nakukuha ba? So what's your score? Anong score ninyo? Naiintindihan ba ang score? Can I see mga 30 ba dyan? May mga naka-30 ba? Thumbs up nga sa mga naka-26 to 30. Thumbs up sa mga naka-26 to 30. Parang may nakikita yata ako. Ay, iba video, naka-hide yung video nila. Okay, guys, 26 to 30, it means mag-go ka na ng business. You have the 10 signs na ikaw ay magbi-business. Okay? Let's proceed. Okay, now, I have the 10 signs, Doc. Etong slide na to, you start with this. At doon sa mga gustong mag-test kung kaya na nilang mag-business, you can start with this. Number 1, study. No, mag-aral ka. Number 2, gawa ka na ng product mo. Dapat medyo ma-memorize mo na, ma-ready mo na yung product mo. At yung how to produce it, kung paano siya gagawin, ng efficient, at syempre dapat matuto ka na ng costing or yung pricing. Magkano mo siya ginastos, magkano mo siya pepresyuhan. And also, after that, medyo aralin mo na yung competition. Baka parehas kayo na binebenta ng kumare mo. Ngayon, hindi kayo maghahati yung mga kakilala ninyo. No? Pare-pares kayo ng binebenta. Hindi pa pwede. Dapat aralin mo yung competition. Ano pa? Yung delivery. Paano ko ba i-deliver to? Ay baka kasi sa yung mga kung ano ng delivery ngayon, no? Yun lang ba ang gagamitin mo o magkakaroon ka ng sarili mong delivery boy, no? May sarili kang messenger. Okay? Ano pa? Aralin mo na next yung mga feedback ng customers. Ako natutuwa ako sa mga kakilala ko na nagbebenta sa akin ng products nila, and then they ask me, kamusta, Doc? Kamusta, sir? Kamusta, bro, yung aking product? O, ganun, no? Maganda yun. Dapat ready kang tanggapin at para i-improve yung product mo. Ano pa? Matuto ka ng mag-compute. So, these steps, start with this. Magbi-business ka eh. Aralin mo na itong mga to. Okay? Ano next? It's a sign. Can you do it again? Pwede mo bang gawin? Yung ginawa mo kanina na start with this, pwede mo bang ulit-ulitin yan? Ulit-ulitin mo nga yan. Kasi pag inulit-ulit mo yan, can you do it again? Then the next questions are, can you make it efficient? Is there a repeat order? Kamusta ka naman? How are you? Ikaw ba ay napagod? Sumakit ng ulo mo? It really hurts ka ba? O worth it ba na ituloy yung business?
No? O baka naman puro sakit lang ng ulo. Then you review the process. Baka may pag nagkakamali ka, kailangan mo itama, kailangan mo i-correct. Then the last question is, do you make money? No? When you repeat it, when you do it all over again, lahat ng mga steps na yon, nagbenta ka, gumawa ka ng product, nagbenta ka, nag-deliver ka, you ask the customer, may repeat order, you do it and do it and do it again, and then you make money, and then wala kang sakit ng ulo, hindi ka pagod na pagod, hindi ka hirap na hirap sa buhay mo, and you are enjoying it, then you continue it because you are in the right track doing your small business. Okay? Happy ba? Happy? Happy? Eh guys, kasi kung gusto mo lang benta lang ng benta at ngayon ayaw mong mag-review, ayaw mong malaman yung mga computation mo, eh gut feel ka lang, no? Kutob-kutob ka lang, eh hindi yan magandang senyales na you're doing it right at you can do your own small business. Okay, next, when to register. Kailan na ba ako magre-rehistro? Again, sabi ko nga, this is our webinar for next week. Konting preview lang ho ito. When to register? Eh, meron ka ng established customers. May repeat orders na. Eh, ngayon, questionin mo sa sarili mo, magkakaroon ka ba ng small clients or big clients? O kasi, factor yan, when to register. And then, again, you start with the barangay, LGU, and BIR. Actually, before the barangay, you start with DTI, you start with SEC kung kayo ay corporation. We will study that next webinar. Attend ho ulit kayo sa next Friday. Okay. Next, multiplying yourself. You have to understand this principle. How to multiply yourself. Meaning, sa business mo, guys, hindi lang ikaw ang mag-isa. Hindi lang ikaw nagsosolo. Anong nangyayari? Yung mga kapasidad mo, pwede mong ma-multiply sa ibang tao. Ibig sabihin, they will work with you, they will work for you, at yung time mo ay namumultiply mo. Because if you multiply yourself sa ibang tao, it means you can create more revenue, and then you can employ people, and then you can have the improvement you need, and then multiply yourself, you make them work for you, you will make money. You will make profit. Okay? Thumbs up, guys. Thumbs up. Thumbs up, thumbs up. Okay, let's go to this one. Timbangan kung ikaw ba ay magbi-business. Sukatin mo ang sarili mo. Sukatin mo, no? Sukatin mo ang sarili mo. Sukatin mo kung yes or no ka ba sa pagbi-business. Kasi sa no, kaya mo ba talaga? Kakayanin mo ba? Ay naku, baka naman ang sakit-sakit lang sa ulo ng mga yan. Pero kung wala kang ibang pagkakakitaan, kailangan tiyagain mo yan. Dun sa yes naman, totoo, dumadagdag ba ang kita mo? Baka lalo ka lang nahihirapan, naku, baka nag-aaway lang kayo ng asawa mo sa pressure. O kaya naman, ready ka bang sumugal? At yung feasibility mo, ibig sabihin, nag-aaral ka sa business mo, kung talaga bang papatok yung business mo. Then, yes, yan, yung mga side na yan. Kailangan, timbangin mo. No? Be true to yourself. Then you ask your family, you ask your friends, no? You ask your mga networks mo kung papasok ka talaga sa business. They will confirm yung mga signs na ito, and then you can do your own business. Again, guys, some of you might be expert dun sa 1, 2, 3 signs. Some of you dun sa 7, 8, 9. Yung iba naman, 9, 10. Guys, kailangan maintindihan nyo yung 10 na yun para talaga magkaroon kayo ng business. Ngayon, kung hindi nyo naiintindihan yung iba, ngayon, kumuha ka ng ibang kapartner, ibang katuwang. Pag-usapan ninyo kung paano kayo magpuput up ng business together. Again, we're studying this kasi you're starting up small business and then with a plan of later on sustainable growth, and then later on yung sustainable growth na yon, it will tell you later on put up a bigger business. Yun ang direction. No? Kasi kung ang gusto mo lang small business, banana queue. Every day you're selling banana queue. You're doing it okay, fine. Kumikita ka ng 500 pesos to 1,000 pesos every day. Hindi okay, ayos.
Do you plan to have a sustainable growth? Wala na. Basta yun na yun. Yun, benta kami, benta. Eh gusto mo ba dumoble pa, maging 2,000 a day? Ayoko na. Gusto ko yun lang. Small business lang. Eh di, it's up to you. But I'm telling you, you have to understand these 10 signs kasi it will let you know from small business, later on, you can make it bigger business. Okay? Guys, any questions? Okay, again, while thinking of your questions, you comment us, you PM us. This is, we just want to remind everybody, guys, may pag-asa tayo sa ating Diyos. Mahal ka ng Panginoon, mahal ka ng Panginoong Jesus, at ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya. Okay, any question? And then, again, we would like to thank our sponsors, our partners. We would like to thank Cosmopolitan Cubao. Yay! Cosmopolitan Cubao Rotary Club. Guys, sabi ko nga even the Japan study, they're saying, you help out the community, no? Naalala ng community yung business mo, yung company mo. Then, when they are able to buy already, bumalik na sa normal, sa inyo sila bibili. Kaya tandaan yan. Bakit ko sinasabi? Baka gusto nyo mag-partner sa Rotary Club of Cosmopolitan Cubao, let's help the community. Guys, ang dami naming mga projects na pwede namin kayong i-partner. Kaya please contact us. Nandiyan ang aming mga Karotarian. And also, we would like to thank yung ating Barrio Fiesta. No? Ito sagot ito sa gamot sa COVID. Ang Barrio Fiesta. Kasi pag wala kang panlasa, naku, pag kumain ka ng bagoong, naku, magkakaroon ka ng panlasa. And then we would like to thank ang ating partner na business partner na merong opportunity, yung Finicky Shoes and also the Chelsea Shoes. Naku, ang ganda-ganda ng mga sapatos. In yung kanilang design na very fashionable. At ang kanilang mga stores ay nasa mall, no? Robinson, SM, Ayala, Gaisano, KCC Mall, and then you go visit their Facebook account in Chelsea and also Finicky. Or if you want business opportunity, you contact them, pag-usapan ninyo, 0998-324-6906. Guys, may question? Again, let's hear a few words please sa aming past president. Nandyan si PP Jim Naval, si Professor Dr. Jim Naval, ay UP professor, isa po siyang Rotarian, Karotarian namin. Sige, PP Jim, you wanna say something? Hello, magandang gabi. Good evening! Maraming salamat, Dr. Benji Ganapin, no? Napaka-sustansya nung yung mga sinabi ito sa mga makikinig. Ang dami natin, ilang milyon ba? Nakikinig natin. Makarami, no? So, dapat meron ka ng translator dyan kasi meron tayong bisita, mga kaibigan ko na sorry, hindi mo nabanggit. Dapat, tinranslate ko na. In English ko na. Oo nga. So, binabati natin si Miss Ana Algabre Hernandez. So, direct from Istanbul, Turkey. Siya ay ng Philippine Ambassador to Turkey. So, wow! artist. So, nasa Zoom siya kanina. Yes, I see her. Hi, Ma'am Ana. Ma'am Ana Algabre Hernandez. Oh, Ma'am, you bring us there to Turkey. We'll lecture yung mga kapwa natin Pilipino dyan. So, ganoon. So, marami kaming natutunan. Lalo na siguro, alam mo, ang mga Pilipino talaga, traditionally tayo, may tradition tayo ng pagiging mangangalakal. No? Nung araw kasi agricultural na bansa tayo. At maraming mga agricultural products na binibenta. Tandaan mo yung barter system. Galing yun sa atin. Kaya parang hindi lang tayong nagde-negosyo talaga. Kaya nga lang small scale. Kasi ang mga produkto natin, dahil tropical na bansa tayo, madaling mabulok. Kaya benta agad, benta. Pag hindi na benta, kinakain na natin. So may mga ganun tayo. Pero pwede namang lumago ng lumago yan. Parang yung, di ba, yung classic na Chinese na kasabihan na alam na ng lahat, no? Kung gusto mong lumago ang negosyo mo ng isang taon, di ba, magtanim ka ng grain o magtanim ka ng palay, no? At kung gusto mo naman 10 taon, magtanim ka ng puno. Pero kung gusto mong maganito ng 100 years, magtanim ka ng tao. No? Educate your people, grow people.
Yan. So, kasi ito ang magpapaunlad, magpapalaki sa'yo. Lalo na tayo, napaka-resilient ng mga Pilipino. Bangon tayo ng bangon. Mhm. No? So, at kaya natin makabawi ng makabawi. So, tanda natin, so, ikalabas na tayo, yung lupa natin lahat tumutubo. Kahit na ano. Mhm. Kaya marami tayong produkto, marami tayong pwedeng ibenta. Okay. Yun na. So, kaya sa susunod, dapat mas marami na tayo. Okay, So, yes. maraming salamat, no? In behalf of Rotary Club of Supolis at Cubao, no? Marami rin sila dito. So, sana patuloy pa rin, no? Padayon, tulong, kayang-kaya natin yan. Yan. Dapat nga daw, tumagal yung pandemic para dumami yung maliliit na negosyo. Pero hindi siya. Oo, ano? Lumago dahil sa pandemic. So, maraming salamat, Ben, no? So, Okay. God bless. Yes. Thank you, our Professor, Dr. Jim Naval, Professor sa UP po yan, no? Kaya yung mga history natin, no? Kung nalalaman natin yan sa ating Karotarian, no? Kaya yung mga gusto rin matuto pa sa mga history, yung mga trivia na ganyan, katulad ng binigay niya sa atin tonight, umattend ho kayo sa aming Rotary Club. No? Every Thursday, we have a meeting, in Zoom meeting. Please PM us, and then we'll give you the Zoom link para makita nyo kung anong ginagawa namin sa club namin. No? And then you partner with us, yung inyong company, ipopromote natin yung inyong company together with the Rotary Club para matulungan natin ang ating community. Okay, we would like again to thank yung BVG Foundation Incorporated. Ito po ang nag-i-sponsor ng ating mga webinar din. Ito po, kaya pinagmamalaki ko yung aming t-shirt. And also the BVG Accounting and Business Consultancy. If you have problems in your business, you let us know. Mag-consult kayo sa amin. And then, yung ating mga partners tonight. Okay? Any question? Wala na ba? Again, next meeting, next webinar, no, ang ating magiging seminar ay how to register your business. How to register your business. And then, yung mga susunod pa, abangan lang ho ninyo. And again, thank you rin sa VitaPlus, yung sponsor natin sa ating webinar, no, sa ating Zoom, ang ating VitaPlus. Very healthy siya. Also, yung mga paintings, guys, abangan po ninyo. Meron kami mga paintings na for sale kasi it's a fundraising para sa aming foundation. Kaya abangan din ninyo yan, ha? Okay. Meron pa? May comment? May question? Okay, wala. So, guys, God bless us all. Thank you. Good night and see you. See you. God bless.